Samantala, pinasyalan ni Julius Disamboron ang ilang pang residenteng nakapaligid sa pader ng itinatayong warehouse sa Giginto, Bulacan. Nangangamba ang ilang residente na baka maulit ang trahedya dahil sa umano'y hindi maayos na pagkakagawa nito. Narito ang kanyang report. Isa lang si Mang Rudy sa maraming residente ng ilang-ilang Giginto, Bulacan na nakatira malapit sa gumuhong pader ng isang warehouse na ikinasawi ng 11 individual. Kanyang inilahad ang kanilang nasaksihan noong araw na gumuho ang nasabing pader ng warehouse. Unang-unang nakita ko bumagsak yung mga yung mga scaffolding sila ng mga bakal. And then sumunod yung buong yung isang buong side na yon. Ganito po ba? Isang hilerang ganito yan. Bumagsak sunod-sunod. Oo, nung nadaganan, nag-iyakan na tapos binabatak na nila yung ibang mga casualty, mga biktima na. Matapos ang nasabing trahedya, tila nangangamba pa din ang mga naninirahan dito dahil sa umano'y hindi magandang pagkakatayo ng ilang pader ng mismong warehouse na nasa likod lamang ng kanilang mga bahay. Ang nirereklamo namin itong gilid ng namin sa daanan namin dahil kasi dito kita talaga na walang puting dito araw-araw ito talaga yung private road, itong daanan lahat ng mga nakatira sa likod. Ang kinatatakot namin ngayon, baka biglang mag-collapse to, hahantay pa ba tayo ng panibagong casualty na naman ng ma-aksidente. Hindi nga talaga maayos ang pagkakagawa dahil dito sa side mismo to, makikita nyo naman talaga na walang puting na ginawa. Kaya tinabunan lang nila, na dinaya talaga nila ngayon. Pati nung ginagawa ito, nakita namin na maraming mga na mga deficiencies na hindi nasunod. Kitang-kita din naman ang pangamba ng mga batang taga rito dahil malapit lang ito sa kanilang pinaglalaruan. Nasa labas po kami nun, tapos po nakita po namin bumagsak. Tapos po yung mga tao po sinasabi, tulong, tulong. Tapos tumawag na po kami ng ambulansya o polis po. Agad namin itong isinangguni sa pamahalaang panlalawigan at mismong si Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado ang nagtiyak na kanilang papanagutin ang nasabing kontraktor. Naghahanda tayo ng isang executive order and a reminder at that to all mayors, attention their municipal engineer, na kinakailangan yung strict implementation of the building code. Napakahalaga yan. Bukod dito, siniguro ng opisyal at ng kanilang provincial engineer na mas lalo pa nilang hihigpitan ang pagbibigay ng building o construction permit para na din sa kaligtasan ng publiko. Sinubukan naman naming hinga ng pahayag ang ilang officer in charge na nasa loob ng warehouse compound, ngunit walang gustong humarap at magbigay pahayag. Mula sa Giginto, Bulacan, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.